It is confirmed. Russell was Mommy's old friend and now Sophia's lover. Sila ang may pakala ng lahat ng to. Andre who? Wala siyang ideya kung sinong tinutukoy nito dahil marami ng taong sinasangkot ng daddy niya. Dating manliligaw yan ni Mommy. He was frustrated when Dad married Mom and now he's carrying out his revenge. Ang kailangan natin malaman ngayon kung sino mga empleyado nakapasok sa atin na ginagawang espiya ng kabilang kumpanya. Matatagal na sa atin ang mga empleyado. Sino pa ba ang bago? Let us filter those who were hired 6 months ago. Lalo na nung nasa opisina na siyang nakakaalam ng pasikot-sikot ng kumpanya. Wika ng daddy niya. How about Esmeralda? Tanong ni Amir. Esmeralda? Kinabahan siya na marinig ang pangalan ng kasintahan. Yes, lahat ng package simula na magtrabaho siya dito, siya ang nagpapadala. Hangbox na nireject nila Simon? Sagot ng daddy niya. Siya na ang pinimbestigahan ni Zion dahil isa siya sa suspect sa pananabotahe sa atin. Bakit si Esmeralda? She's innocent, Dad. Nag-OJT lang yung tao. Then she needs to prove herself innocent. Ayoko rin naman gumawa agad ng konklusyon pero kaibigan ni Alma Pareño si Mr. Chu. At si Alma Pareño tiyahin ng sekretary mo. Do you know that? Napaisip din siya sa narinig. Nagsisimula na investigasyon sa mga nangyayaring anomalya sa airlines. Nagkaroon na naman kasi ng diskaril sa isang eroplano na muntikan ni kapahamak ng mga pasahero. It was a local flight from Palawan bound to Manila. Mabutit magaling ang pilotong nakaschedule sa flight na yon. Bago makaalis sa runway, natawag na nito ang may problema sa eroplano kaya hindi na to nakaalis pa sa airport. Di ko rin maintindihan kung papaano siyang nasasangkot dito. She had been talking to Franco for the last 3 weeks at lahat ng spare parts sa depekto siya nagpadala. According to the report, some of those spare parts are locally made and didn't even pass the quality control. That's too dangerous. At nasan si Franco ngayon? Kasalukuyan din siyang iniimbestigahan. May kinalaman man siya o wala, kailangan din siyang tanggalin dahil hindi niya nakakatulong sa kumpanya. Una pa lang, hindi niya dapat ginamit ang spare parts na yun dahil may standards tayo. Pagdating sa quality ng mga ikinakabit sa mga eroplano, fire him then. But I don't think Esmeralda is involved in this. We cannot be so sure. Hanggat di natatapos sa investigasyon, hindi tayo pa pwedeng makampante. Tiyak alam din ng mga Chu ang gumagawa tayo ng investigasyon, kaya't lalo tayong dapat mag-ingat. Are you still having an affair with your assistant? Napatingin siya agad sa Kuya Amir niya na mula sa kung saan nagtanong ng ganon. Nang ibaling din niya ang tingin sa ama, naghihintay din ng sagot ang mga mata nito. She's innocent. Di niya lantarang sinagot ang tanong ng kapatid. But you did not answer my question. Bakit kailangan ungkatin ang personal kong buhay dito? Ines niyang sabi. Huwag kang magalit sa kuya mo kung nag-aalala siya sa'yo, Russell. Kalmadong wika ng daddy nila. He is just being protective of you. Remember Almira a few years ago? Isa rin siyang sekretary na kinapahamak na ate Marga mo. And I didn't say she's involved in all of this mess. Just don't fall for her charm yet. Hintayin natin na-report na investigador tungkol sa kanya. Kailan lang naman siya pumasok dito eh. Kailangan mo walang muna siyang kilalanin? I can assure you, wala siyang kinalaman dito. She can prove herself then. Hindi lang naman siya ang kasama sa investigasyon, kaya hindi mo kailangan magalit. Di siya mapakali sa dami ng tumatakbo sa isip niya. Hinihiling din niyang malisan ang hinala ng kapatid at ng daddy niya tungkol kay Esmeralda. He already invested an emotion towards her. He already made plans about her future. Matapos ng ang problema sa Alonzo Air, dadali niya sa Esmeralda sa anniversary ng kumpanya at pakikilala bilang girlfriend. Bukas na tayo mag-usap ulit kapag may update na mula sa investigador. Tumayo na si Amir para magtungo sa silid nito. Tinungo niya ang bar counter para tumikim ng alak kahit kaunti, kahit pampatulog lang. 12:00 na ng gabi. Kanina pa siya nakabalik mula Manila kung saan dumaan pa siya sa kondo ni Esmeralda. He missed her so much. Sa bawat pagkasamay, lalong lumalalim ang pangangailangan niya sa bagong sekretarya. Kung nagpapanggap to, hindi niya matatanggap. He had known her as a social climber back then, but he didn't care. Wala pa naman siyang naibibigay na mamahaling bagay kay Esmeralda at hindi nga niya ito natulungan sa problema nitong pinansyal dahil nawala na sa isip niya. And he is a generous lover, only he couldn't find time to buy her an expensive jewelry. Wala siyang pakialam kung maluho to o gustong mag-asawa ng mayaman. Ang di niya lang matatanggap ay kung may kinalaman to sa mga Chu na siyang dahilan kung ba't may problemang malaki ang kumpanya nila ngayon. Nagsara na ang international flight ng mga Alonzo Chu. A local flights na lang pinamamahalaan ng mga to pero naging agresibo nitong makalipas sa 2 taon. Nakipaglapit pa sa kanya si Sofia para sirain ang pangalan nila sa publiko.
Marumi maglaro si Nicholas Chu na ngayon kakampi pa ang dating manliligaw ng mommy niya. Marahil dinibdib ng husto ang pagkabigo kaya ngayon gumaganti dahil ang daddy niya ang nanalo sa puso ng mommy niya. Kinabukasan nga'y maaga siyang nakatanggap ng report mula sa investigador. Maaga ring dumating ang daddy niya matapos ibilin sa Auntie Sylvia niya ang mommy niya. Di niya alam bakit siya kinakabahan gayong may tiwala siya. Hindi magagawa ni Esmeralda makipagsabatan sa mga masasamang tao. Let's start with Miss Gomez. Wika ng daddy niya na marahil para makapagdesisyon siya kaagad kung ano ang gagawin kay Esmeralda. Sa kondo ni Nicholas Chu, umuwi sa ngayon si Miss Esmeralda Gomez, Sir Zion. Gustong panlamigan ng buo niyang katawan. Naroon din ang uncle niya na palaging nakasuporta sa kanilang magpipinsan at magkakapatid. Nagulat siya sa narinig na biglang nanuyo ang lalamunan niya. Matagal niya nang gustong itanong kay Esmeralda sinong may-ari ng mamahaling kondo na tinutuluyan nito. Ngayon nakumpirma ang tanong sa isip niya. He wanted to scream at the top of his lungs. How could she fool him like this? Are you sure? Napatingin ng daddy niya sa kanya na hindi niya magawang salubungin. Anong relasyon ito sa mga Chu? She is Nicholas' fiancé. Hindi ba lang natutuloy ang kasal dahil pabalik-balik pa si Nicholas sa Amerika na balitang nagpapagamot. His travels were always discreet. No one could tell if he's on his business trip or whatever. At ayon sa sekretary ninyong si Dahlia, palaging may dumarating sa opisina niyo na bulaklak at pagkain galing kay Mr. Chu. Ilang beses ding nakita ng mga security guard ang sumusundo kay Miss Gomez ay ang sasakyang may palait na number na 20. Alam mo ba ang bagay na to, Russell? Tanong ng daddy niya. Hindi niya magawang umiling. Ang sumagi sa isip ang berdeng paper bag na nakapatong sa ibabaw ng sofa kagabi. A Rolex watch could range from 250,000 to $1 million. Hindi bibili si Esmeralda ng ganon kamahal dahil walang negosyong pamilya nito bukod pa sa nag-aaral ng dalaga. Namuuna ang butilang luha sa gilid ng mata niya. Bumara sa lalamunan niyang emosyong pinipilit niyang supilin. Iutos ko kay Delia na patigilin na si Esmeralda sa trabaho. Her on-the-job training is completed anyway. Sagot ni Amir na umatras ang dila niya para ipagtanggol ang kasintahan. He felt betrayed and fooled. Gusto niyang umalis sa harap ng buong kamag-anak niya at magkulong sa silid. Let us not draw any conclusion yet. While maybe Nicholas's fiancé, it doesn't necessarily mean that she's involved in a sabotage against us. Nakatitig pa rin ang daddy niya sa kanya na di niya magawang salubungin. Pero hindi ko na siya pababalikan sa trabaho, Dad. Gusto ko munang linisin ang hanin ng mga empleyado natin, kaya kailangan kong alisin lahat ng bago, ani Amir. Di niya masalungat ang kapatid dahil tama naman to. Maraming empleyadong tiyak na sangkot dahil handang magbayad ng mga Chu para gumawa ng inside job sa opisina nila. Isasama na ba si Esmeralda sa kukwestiyonin ng mga pulis? Humarang pa sa lalamunan niya ang tanong. Di nawala ang bigat sa dibdib niya. Yes, ang investigador ang sumagot. She might be the spy we're looking for. Inaharang niya mga shipments na pero maintenance sa mga eroplano. Papalitan niya ng iba at papadala sa aviation pag malapit ng deadline. Di niya pa rin mapaniwalaan lahat ng naninirig. Esmeralda offered her V-card to him. She must be in love with him. Sa higit isang buwan nilang pagkakakilala, mukhang inosente to sa ibinibintang ng investigador. Pero hindi natapos sa mga balitang gumulantang sa kanya. May nilapag ang investigador na 2 larawan ni Esmeralda kung saan lulanto ng mamahaling sasakyan. This photo was taken during the weekend, Mr. Alonzo. Nakasakay si Miss Gomez kasamang tiyahin nito sa mamahaling sasakyan ni Mr. Chu pauwi sa Bataan. At is she seeing that dirty old man? Mataas pa rin ang emosyon niya na magbitaw ng tanong. Ito ang mga panahong hindi siya nakakauwi sa kondo nito dahil maraming problema sa opisina. They are keeping it low-key for now until Sophia has finally accepted that her father is marrying a young woman. Ang balita, galit na galit si Sophia sa babaeng to. Sadya lang di niya mabalikan sa Esmeralda dahil kasalukuyang ding nagtatag si Sophia sa maraming kasong naghihintay sa kanila ni Andre. Put her under a lie detector test or ask the police to invite her for questioning. Utos ng Uncle Zion niya sa investigador. Ang ibang pag-uusap ng mga to tungkol sa iba pang empleyado na maaaring kasangkot, hindi niya na maintindihan. Kailangan niyang makausap si Esmeralda. Kailangan niyang marinig ang paliwanag nito. Hindi na siya sumali sa pag-uusap at dahan-dahan siyang umatras para makalayo ng bahagya. Gusto niyang alamin mula mismo sa bibig ni Esmeralda kung ano ang totoo. Nag-dial siya sa opisina dahil 10:00 naman na ng umaga.
Si Delia ang sumagot sa kabilang linya. Hindi na ho pumasok sa Esmeralda, Sir Russell. Masama raw ho ang pakiramdam niya. May bago rin hong empleyado dito kasi tapos ng OJT niya. Did I instruct that she will be replaced? No. Wait for my advice because that is my office. And I made no instructions yet. Inis niyang sabi kay Delia. Sumunod niyang tinawagan ay ang telepono ng dalaga. Inis niyang sabi kay Delia. Iniwan ni Esmeralda ang telepono niya. Mr. Alonso? Sagot ng babae sa kabilang linya na sa pantahan niya itiyahin ito. Pero paano nalaman na siya ang nasa kabilang linya? Where is she? Hindi ko alam kung saan sila nagpunta ni Nicholas. Baka nag-shopping o namasyal. So it's true. She is dating that dirty old man? Kiniyom niya ang kamao sa galit na umuspong sa dibdib niya. Not just dating, they're living together. Binigay na ni Nicholas ang kondo niya kay Esmeralda at binilhan niya ng malawak na lupain sa Bataan. Magpapakasal sila sa susunod na linggo. Nice, good job. Why did she apply for a job at Alonzo Corp then? Sarkasiko niyang tanong. Inutusan ni Nicholas na alamin kung paano magpalakad ang kumpanya mga Alonzo. Bakit mo nga pala hinahanap ang pamangkin ko? Tumataas baba ang dibdib niya sa matinding galit. Because she gives me good sex. Let her call me when she's available. Hindi lang si Nicholas ang may pera, kaya ko ring bayaran ng isang gabi niya. You! Pinakilaman mo ang pamangkin ko? Have a good day, Miss Pareño. Tell Esmeralda that she's fired and she's banned from reporting to work. Di kami tatanggap ng sino mong may koneksyon sa Metro Pacific. Binaba niya ng telepono at saka inihagis yun sa dingding. Nagulat ang lahat na napahinto sa gitna ng meeting. Lumakad ang daddy niya palapit pero lumakad din siya palayo sa mga to. Hindi niya muna gustong makipag-usap kahit kanino. Gusto niyang umiyak pero ayaw niyang magsayang ng luha. Hindi niya lubos maisip kung paano sumama sa Esmeralda kay Nicholas ngayong nagsabi to na hindi to magkakagusto sa ibang lalaki. Does Nicholas' money make a way to Esmeralda's heart? Matanda na si Nicholas, mas matanda na ilang taon sa daddy niya. Paanong masisikmura ni Esmeralda ang pumatol dito? Kaya ba okay lang na ipinagkaloob ni Esmeralda ang sarili sa kanya dahil hindi na ibibigay ng matanda ang pangangailangan ng katawan nito? Saan ka pupunta? Akala ko ba masama ang pakiramdam mo? Tanong ng tiya Alma niya na hawak ang telepono niya. Kaagad niyang kinuha sa kamay nito dahil baka biglang tumawag si Russell. Okay na ho ako. Okay ka na? Kanina halos hindi ka makabangon dahil dyan sa hilo mo ah. Totoong masama ang pakiramdam niya kanina pa pagkabangon niya sa kama. Mabigat ang katawan at tila hinihila siya ng antok. Maaga siyang umalis sa kondo dahil dadalaw siya sa inay niya na nasa bahay pa ng tiya Alma niya ngayon. Nasa taxi pa lang siya kanina nakakaramdam na siya ng hilo. Ang sabi ni Chang, ipapasok daw ako bilang scholar sa Metro Pacific ate. Tuwang-tuwang wika ng kapatid niya na bahagyan niyang nilitian. Hindi niya inintindi ang sinasabi ng kapatid dahil nararamdaman niya ulit ang pag-ikot ng paningin niya. Gusto niya man mamasyal sa mall ngayon, babe? Nakangiti ding tanong ng tiyahin sa kapatid. Bukas palalabas ang resulta ng CT scan sa inay ninyo. May panahon kayong libutin ng Maynila at makapamili ng mga gamit. Talaga ho? Mamimili kami ng gamit? Kailangan natin ng pera para sa pagpapagamot ni inay, bebe? Kaagad niyang sala sa kapatid. Nakasandal siya ulit sa sofa para ipahinga ang katawan. Kapag hindi umayos ang pakiramdam niya, hindi siya makakapasok sa opisina. Nakalaan na ang pagpapagamot ng inay mo, wag ba nang alalahanin? Ang tiya Alma niyang sumagot. Kapag nandito kayo sa poder ko, huwag ninyong isipin ang pera. Ang bait talaga ni Tia Alma ate. Sa sunod na pasukan, dito pa rin ako mag-aaral sa Maynila ha? At paano si inay? Pumayag na rin siya na dito rin siya titira kay Tia Alma. Wala naman daw kasi si Chang kasama dito kasi bumukod ka na pala ng tirahan. Sumama ka na sa amin sa pamamasyal. Sabi mo na lang sa opisina masama ng pakiramdam mo. Suhestyon ng Tia Alma niya nang pilit siyang pinasasama ng kapatid sa mall. Hindi ako sasama sa pamamasyal. Masama rin ang pakiramdam ko. Matutulog na lamang ako sa kwarto. Tumawag siya kay Delia na hindi siya makakapasok ngayong araw. Nagulat naman siya nung sabihin nitong hindi talaga siya dapat pinapapasok. Ano? Ang sabi ko naman kahit tapos ng OJT ko, pwede pa rin ako magtrabaho. Hindi yun ang dahilan kung bakit tinanggal ka na bilang assistant ni Sir Russell. Naglilinis ng HR ng mga empleyadong wala pang isang taon dito. Hindi lang ikaw ang bawal lang pumasok hanggat walang notice galing sa management. May anomalya kasing nangyayari sa Alonzo Air. Anong anomalya?
Hindi ko rin alam pero wag kang mag-alala kasi di ka naman kasama dun. Nagkataon lang na ang kailan ni Sir Russell ngayon yung matagal na sa kumpanya. Sekretary ni Sir JC ang nasa pwesto mo ngayon. Ikinalma niya ang sarili sa kabila ng narinig na balita mula kay Delia. Paalis naman na siyang talaga dahil tapos na ang OJT period niya. Siguro naman hindi magtatapos ang relasyon nila ni Russell kahit pa hindi siya pumapasok sa opisina nito. Sumama ka na dahil ayaw umalis ng inay mo kung maiiwan ka. Pilit sa kanya ng tia Alma niya. Gusto mo siyang bilan ng bagong damit at iba pang gamit, hindi ba? Kailangan natin magtipid para sa mga susunod na check-up ni inay tia Alma. At tapos ng OJT ko ngayon sa Alonzo Corp, wala na ho akong matatanggap na sahod. Sus, yan ba ang pinoproblema mo? Napakarami pang sukli dun sa binigay ni Mr. Chu. Ako nang bahala sa pamimili. Chang, hindi mo ba gustong guminhawang buhay ninyo ng inay mo? Nakita mo naman kung anong kalagayan niya. Masuunahin mo pa ba yung pagiging idealistic mo? May iba pa kong paraan. Sumama ka na muna para mapasaya naman natin ang inay mo at makalimutan niyang may sakit siya. Tsaka mo naisipin paano tayo magbabayad kay Nicolas. Huwag mong ipakita sa inay mo na namomroblema ka sa pera dahil lalo siyang di magpapagamot. Napilitan lamang siyang sumama para mapasaya ang inay niya pero hindi siya nag-enjoy sa pamamasyal sa mall. Di niya matukoy kung dahil sa hindi na siya papasok sa Alonzo Corp o sadyang masama ang pakiramdam niya. Inihintay niya ang tawag ni Russell sa maghapon pero ni isang beses hindi sila nakapag-usap. Ayaw niyang makaistorbo sa trabaho nito kaya hindi siya nagkukusang tawagan ng kasintahan. Pagdating ng 9:00 ng gabi, bumalik na siya sa kondo para doon palipasin ng magdamag. Umaasa siya na bigla na lang itong susulpot doon katulad ng palagi nitong ginagawa. Nakatulog siya na mahimbing sa magdamag. 9:00 na ng umaga siya nagising na ikinagulat din niya. Di siya nakakatulog ng galon kahimbing lalo na't nasanay siya na pumapasok sa opisina ng maaga. Pagtingin niya sa telepono may 3 tawag si Russell na di man lang nagpagising sa kanya. Good morning, Esmeralda. Mr. Chu, ano ang ginagawa niyo dito? Kaagad siyang nagtakip ng tuwalya sa katawan dahil papunta siya dapat sa banyo. Nagulat siya na nakatayo ang matanda sa gitna ng sala, tila hinihintay siyang magising. At sinong nagpatuloy sa inyo dito? Bakit ho kayo nakapasok? Kunot ang noo nito. Di nakaligtas sa kanya ang mata nitong naglakbay sa kabuuan niya. Your aunt gave me the permission to enter this place. Sinabi ba niya sa'yo na may pasensya na ho pero wala ho akong alam sa pinag-usapan ninyo. At nakikiusap ho ako, hindi ho talaga ako magpapakasal sa inyo. If you don't want to marry me, then your sister will. Ano? High school pa lang ho ang kapatid ko. Bakit ho ba kaming pinupuntiran ninyo? Because I already made an investment in your family. Inikot nito ang mata sa silid at tila may hinahanap. Wala ko hong tinatanggap kahit kusing sa inyo. At wala ho akong tatanggapin, makakaalis na ho kayo. Kinuha niya ang telepono dahil balak niyang tawagan ng tiyahin. Pero mas naunang tumunog yun na nasagot niya kaagad. Hello, where are you? Nagulat siya nang si Russell na nasa kabilang linya. Sa kondo, tumawag ka pala, hindi ko nasagot kanina. Tell me the truth. Ano? I want you to tell me the truth and stop these fucking lies. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Iiwan na muna kita dahil may mahalaga akong gagawin sa opisina. Si Mr. Chu ang nagsalita na nakalimutan sandaling may kasama siya roon. Si Russell ang gusto niyang makausap dahil gusto niyang linawin kung bakit kasama siya sa bawal na magpunta sa opisina ng Alonzo Corp. That's Nicolas, am I right? Oo, pero you're a liar. Russell! Naibaba agad ng kasintahan ng telepono na kahit anong tawag niya sa pangalan nito, hindi na to sasagot. Kulang na lang takboy niyang labas para puntahan si Russell. Galit na galit to na hindi niya maintindihan kung bakit. Tulad ng sinabi ko, nagbitaw na ako ng pera sa tiyahin mo na hindi ko na babawiin pa, Esmeralda. I really want you to become my wife. You, your family, everyone around you will become rich if you marry me. Hindi ho. Hindi ko kailangan ng pera, makakaalis na ho kayo. Tinungo niya ang pinto at saka binuksan yon. Doon niya nakita ang 10 yatang bodyguard na naghihintay sa labas. Lumakad to pero may dinukot sa bulsa. I will leave this ring so you can think about it. I am glad you're wearing the luxury watch I bought in New York. It suits you perfectly. Next time you can go with me so you can choose. Watch? Napatingin siya sa magandang relong na nakasuot sa bisig niya. Hindi ba to kay Russell nang galing? The watch, this condo, the car your aunt is using. Higit pa sa mga yan na ibibigay ko kapag kinasal na tayo.
Naguguluhan siya sa mga nangyayari. Pag-aari ni Mr. Chu ang kondong tinutuluyan niya? Nicholas, oh my God! Ang sabi ng Tia Alma mo, huwag kitang bibiglain, but I am becoming impatient, Esmeralda. Muli, buwaba ang mata nito hanggang sa paanan niya, pabalik ulit sa naguguluhan niyang mukha. Umaandar lang interes ng 2 milyong binigay ko sa tiyahin mo. 2 milyon? Hindi na ako papayag na isauli mo yun sa akin dahil nakaset na ang pagpapakasal natin. Don't worry, everything will be on papers only. May gusto lang akong mangyari kaya kita pakakasalan. I am not for sale. However, you are already sold by your aunt. Kapag hindi natuloy ang kasal natin, mananagot pati buong pamilya mo. Tuloy-tuloy na tong lumakad palabas ng pinto. Mabilis niyang sinara ang pinto at saka nilakin sa loob. Gusto niyang umiyak sa galit sa ginawang pagbebenta sa kanya ng Tia Alma niya. 2 milyon? Paanong tumanggap ang tiyahin ng halagang 2 milyon? Kinuha niyang muli ang telepono at saka tinawagan si Russell. Narinig nitong kausap niya si Mr. Chu, baka ko na pang isipin ito. Kanina pinapaalis na siya sa kondo na hindi niya alam kung bakit. Nang di sumasagot ang kasintahan, inasikaso niya muna ang pagliligpit ng mga gamit. Wala naman siyang ibang pupuntahan, kaya at sa bahay ng tiyahin siya tumuloy. Hindi na siya uuwi sa kondo dahil si Mr. Chu din naman pala ang nagmamayari nun. Ngayon lang niya napagtanto kung bakit walang katutol-tutol ang tiyahin na magdesisyon siyang bumukod na. Ilang beses na kayang pumasok si Mr. Chu sa kondo habang natutulog siya. Ano na lang din ang iisipin ni Russell kung nagkataong nakasabay nito si Mr. Chu. Hindi ka kasi naging praktikal, Esmeralda. Kita mo ngayon, may sakit ang inay mo. Kahapon pa lang halos 100,000 nang binayaran namin sa laboratory, CT scan at kung ano-ano pa. Hindi niyo pa rin ako dapat ipinagbili, Chang? O si Bebe, hindi niyo kami pag-aari. Hindi kita ipinagbili. Nangako si Nicholas na liligawan ka niya at kukunin ang loob mo hanggang matutunan mo siyang magustuhan. Iba ko ang mahal ko. Sino? Ang Russell na yon? Playboy ang mga Alonzo, Esmeralda. Anong mapapala mo sa mga yan kung di ka naman seseryosohin? Mahal ho ako ni Russell. Pakakasalan ka ba niyan? Ikinama ka na nga eh. May pinangako man lang ba sa'yo? Isa ka lang sa mga babaeng kinukuha sa pambobola pero pumatol ka sa kanila. Paano nito nalaman na may nangyari na sa kanila ni Russell? Bakit napakaraming nalalaman ng tiya niya habang siya'y walang kaalam-alam, pati ang pag-trap sa kanya sa kondo ni Mr. Chu? Aalis ho kami nila inay dito. Iuuwi ko sila sa Bataan ngayon din. You are not being smart, Esmeralda. Ginto nang lumalapit sa'yo, inaayawan mo pa. Ilang babaeng nangangarap mapansin ni Mr. Chu. Pasalamat ka nga nagka-interest siya sa'yo eh. E di sa ibang babae niya na lang i-offer ang offer niya sa akin? Nalulungkot siya sa mga katwirang binibitawan ng tiyahin. At dahil naroon ang kapatid niya, nakikinig sa pagtatalo nilang dalawa, gusto niya ipakita kung paanong dapat nilang ipaglaban ang mga dignidad nila. Ibalik niyo ho ang 2 milyong pisong kinuha ninyo, kapalit ng kalayaan ko. Hindi ako magpapakasal kay Mr. Chu kahit anong mangyari. Nagsimula siyang mag-empake ng mga gamit. Walang nagawa, pati na ang inay niya, para mapag-usap silang dalawa ng tiyahin. Wala itong ideya kung bakit sila nag-aaway. Ayaw niyang isamang ina sa alitan nilang dalawa ng Tia Alma niya dahil lalo lang itatanggi na magpagamot. Ang sabi ng doktor, may tumor sa dibdib si inay ate. Uuwi ba talaga tayo sa Bataan nang hindi siya napapagamot? Ano? Sinong doktor ang nagsabi? Bakit hindi ko alam? Sa ospital sa Bataan. Ayaw kasi nila ipasabi dahil wala na tayong perang pampagamot. Si Tia Alma lang nakakaalam at sabi niya, mas magaling ang mga doktor sa Maynila. Nangako siya ipapagamot niya si inay kaya niya kami dinala dito. May pera naman ako. Tumigil siya sa pag-empake ng gamit saka umupo sa kama. Naramdaman niya ulit ang pagkahapo. Dumadalas yata ang mabilis niyang pagkapagod ngayon. Ako na lang magpapakasal kay Mr. Chu kung ayaw mo, ate. Ano? Nene ka pa, anong alam mo sa pag-aasawa? Makakapag-aral ako sa magandang eskwelahan. Mabibili ko rin ang lahat ng gusto ko. Ayoko na sa probinsya. Ako na lang magpapagamot kay inay. Hindi ka mag-aasawa. Hintayin mo lang ako makatapos, ako magpapaaral sa'yo. Ilang buwan na lang tapos na ako sa college. Hindi na tayo aasa kay Tia Alma. Lalong hindi tayo aasa kay Mr. Chu. Pakiusap niya sa kapatid. Kailangan niya makabalik sa Alonzo Corp para may trabaho pa rin siya. At kapag nakagraduate siya, tiyak na mas malaking sweldo ang matatanggap niya.
Hintayin mo muna kung anong sasabihin ng doktor tungkol sa kalagayan ng inay mo, Esmeralda. Hindi ko kayo pipigilan kung gusto mong iuwi ang inay mo, pero dapat mabigyan siya ng tamang gamot. May nahong pakiusap ng tiyahin nang lumabas siya sa silid. Huwag ka ring mag-alala dahil ibabalik ko kay Mr. Cho ang 2 milyong tulong niya sa inay mo. Tama naman, dapat nilang tapusin ang inumpisang pagpapagamot sa inay niya. Pero desidido siyang iuwi ang mga to sa Bataan bago pa tuluyang malason pati isip ng kapatid niya. Sige ho, hihintayin nun namin ang resulta ng mga test niya bukas at appointment niya sa doktor, pero wala ho kayong pakikialam sa buhay namin ng kapatid ko.